Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula September 15 to 21, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up pong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Sa Virgo. Reading. Ano kaya to? Ano kaya to? Ang dating kasi, may magko-confess dito nung feelings. Kaya lang, hindi magugustuhan yung hindi magugustuhan yung malalamang information o yung confession. Kaya mag-aaway. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero mukhang magiging okay din ng lahat. Kasi nagkaroon ng clarity. Kahit masakit yung katotohanan, at least nagkaroon ng clarity. O pwedeng reconciliation to dahil dasan naman to. Ano kaya itong parang revelation na parang nag-cause ng away. Disagreement, arguments, ano kaya yung revelation? Ayan, ito. So, yung revelation ay maaring may kinalaman sa ayaw pa raw magpamilya. Halimbawa lang, case-to-case basis kasi. Halimbawa, matagal na silang magkarelasyon. Na topic yung family, hindi pa raw ready. May someone na hindi pa ready makipag tawag doon, mag-settle, hindi pa ready mag-settle down o ikasal o magsereso. Parang may nag-confess na gano'n nga, hindi pa ready. Kahit matagal na sila o parang walang ambisyon magkaanak. Parang nagulat yung yung partner na all of a sudden ang buong akala niya pare sila ng plano. Pero hindi pala. Ganun So, yun yung pwedeng cause. Okay, isa. Pangalawa, ano pa bang revelasyon na pwedeng kagalit? Sabihin natin ex. Nag-confess yung ex. Nabwisit yung yung isa. Kasi hindi niya nagustuhan yung confession. Pero at least nagkaroon ng clarity.
So, ganun ang dating dito. Pero hindi pa right time para makipag-reconcile. Siguro, yun nga, pwedeng sa ex yun, na may confession yung ex, nagulat yung isa. Pero at least nga nagkaroon ng clarity, pero hindi ibig sabihin na patatawarin na dito. So yun ang naisip ko. Doon sa unang senaryo, sino yung partner, yung magkarelasyon? Cancer, Sagittarius, Pisces, pwede nga yung partner ng Virgo na magkarelasyon na yun nga, di pa ready raw sa seryosong buhay pamilya. Connection, kasal, anak, basta buhay pamilya, hindi pa ready. Mag-live-in, etc. Doon naman sa mag-ex, yung magko-confess sa iba sa inyo mula sa ex. Sino yung ex? Ng Virgo, Aries, o Sagittarius. Ano to? So, ang dating dito, may problem tayo. Ano ang problem? Jealousy. So, anong klaseng jealousy ba ito? Diba? Maganda kung i-clear natin. Lalaki yung magiging insecure dito eh. Lalaki yung magsiselos. Pero, tingnan natin, baka inggit din to. Mas maganda kung i-clear natin kung ano ba to. Klaseng selos, inggit. Ayan. So, kinalarify natin sa mukhang relasyon eh, kasi relationship card din naman ng justice, pwede nga marriage card to. Relationship din naman talaga ang 7th house, dahil libro to. So, ang magsiselos dito, in a relationship lang sila, di sila kasal. Lalaki yung magsiselos. So, yun lang. Magiging insecure yung lalaki for some reason. Parang nangyari na to before. Hindi matapos-tapos na selos. Parang masyadong paranoid yung lalaki. Ganon. So, lalaki yung nagsiselos ewan ko kung sino pagsisilosan. Pero relationship pwedeng to. At nangyari na to sa past, paulit-ulit na lang yung pinagsisilosan niya o paulit-ulit na lang siya nagsiselos. Anyways, lalaking in a relationship, hindi kasala, wala ring anak. Yun yung description natin. Basahin ko na lang to. Extra message o advice sa week na to para sa mga Virgo. Ito. Allow yourself to connect with what you are passionate about.
Aha. Listen to your inner music. At ang huli, celebrate the little things in everyday life. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.